Tears of a Doctor Wife, Chapter 67. No, hindi totoo ang mga pinagsasabi mo. Hindi makapaniwalang iling ni Tita Farah. Gamit ang dalawang palad, tinakpan niya ang muka at humagulgol. Agad na dinaluhan ni Tito Henry ang asawa. Nasa muka ang pinaghalong galit at matinding hinanakit. Binigay ko sa iyo ang apelyido ko. Itinuring kitang isang tunay na anak. Binihisan at pinaaral sa magandang eskwelahan. Pero ito lang ang igaganti mo sa aming mag-asawa? Saan kami nagkulang? Puno ng hinanakit na wika ni Tito Henry. Are you out of your mind? Galit na singhal ni Tito Henry. Ngunit halakhak lang ang pinakawala ni Hana. Si Tita Farah ay sumubsob sa dibdib ng asawa at tahimik na umiyak. Si Josh ay nanatiling nakaupo at sapo ng mga palad ang ulo. Si Kaydan ay nanatiling nakatayo lang sa gilid at hindi rin malaman ang gagawin. Umahangos na napabalik sa venue si Chris. Naguguluhang palipat-lipat ang tingin. How do people take this kind of revelation? Nawala ng kulay ang mukha ni Zane. Ang naroon ay matinding panggigilalas, disbelief and anger. Kumalas ito sa pagkakayakap sa akin. Damn you! I could kill you for this. At bago pa man makakilos si Hana ay mabilis na hinuli ni Zane ang braso ng dalaga. Inawakan niya ng maigpit ang kamay nito habang ang isang kamay naman ay nasa buhok ni Hana. Walang hiya ka. Wala kang utang na loob. Pagkatapos lahat ng mga magagandang bagay na ginawa nila sa'yo, ito pa ang igaganti mo? Nanggigigil na sabi ni Zane. Bitawan mo ko! She is. Ngunit mas lalong hinigpitan ni Zane ang paghila sa buhok nito. Napatingala sa kanya ito at sinalubong ang mga mata niyang galit. Ngunit tawa lang ang itinugo ni Hana na tila ba lalo niyang inubos ang pasensya ng asawa ko. Ilang saglit lang ang mga mata nito ay napalitan ng puot. Namumula ang mukha ni Zane sa matinding galit. Nilipat niya ang isang kamay sa leeg nito at walang alinlangan na idiniin sa leeg ni Hana. Ngunit nagawa pa ring itawan ni Hana ang sitwasyon niya. Katagalan ay nagpumiglas na ito at pilit niyang ginahampas ang kamay ni Zane. Sa tuwing ginagawa niya yun, ay mas lalo lang dinidiin ni Zane ang kamay sa kanyang leeg. Napatili ako at mabilis na nilapitan ng asawa ko. I was horrified sa maaaring mangyari. Baka mamatay niya sa matinding galit si Hana. Sinubukan kong hilahin ang braso niya pero andoon lang ang konsentrasyon niya sa pagsakal kay Hana. Parang hindi niya ako nakikita. Mabilis na lumapit si Chris upang awati ng kapatid dahil walang naglakas loob na tumulong sa akin na umawat. Calm down, Zane. Mahigpit niyang hinawakan si Zane sa balikat pero ayaw nitong magpatinag. Sumunod na rin si Kaydan na tila na himasmasan. Pinagtulungan nilang ilayo si Zane kay Hana. Napaluhod si Hana sa Bermuda grass habang napapaubotong hawak-hawak ang sinakal na leeg. Damn you, Zane! She is. At muling tumawa ng malakas. Humakbang pa ulit si Zane. His face savage fury. At nang akmang yuyukin ulit si Hana ay humarang na ako. Tama na, peace! Naluluhang pakiusap ko. Nanginginig ang mga kamay kong hinawakan siya sa magkabilaan ng pisngi. Tama na. Zane, please. Tila nahimas-masa naman to. At muling tinitigan ni si Hana. Kung ano ang mayroon ka ngayon dahil yun sa babaeng itinulak mo. She gave you the best in life. And she gave you a complete family that I don't have. Si Tito at Titang nagparamdam sa akin ng pamilya at ikaw. I treat you as my younger sister. I tell you all my secret. The pain what I felt. Akala ko totoo ang pinapakita mo. Pero putang inahana. Isa ka palang anay na sumisira sa pamilyang to. Bitter anger made his voice vibrate. Kumislap ang mga mata nito sa luhang namuuroon. Habang nakakuyom ang mga kamao.
Hindi nakapagsalita si Hana. Isinubsob ang dalawang kamay sa mukha at walang tigil sa kakaiyak. In a quick, tumigil ito sa kakaiyak at biglang tumawa. Dapat ba akong mag-sorry? She asked, sobbing. Kahit kailan, hindi naging patas ang trato nila sa atin. Ampun ako, kadugo ka nila. Sinong mas matimbang? At asan ang patas dun? Ginawa ko ang best ko pero ikaw ang laging pinupuri. Kahit puro gulo ang dala mo araw-araw sa bahay. You always brought out the best in them. Puno ng sarcasm ang tinig na Hana. And you? Bring out the worst. He countered sharply. Siguro ngayon, he added coldly. Hindi mo ba nakikita how happy they was sa tuwing ma-achievement ka? Kung ang kinakasakit ng loob mo dahil sa mana. Sana sinabi mo para na pag-usapan natin, hindi yung dinaan niyo ako sa ganito. Dinamay niyo pang anak ni Elsa. Nilayo mo sa kanyang ina. At ipipilit niya sa akin ni Stacy na ako talagang ama ng bata na sinasabing pinagbuntis niya. Esmer, dala lahat ni Agent De Jesus ang katibayan ng papatunay na hindi ako ang ama ng bata. Sinisira niyo ang mga sarili ninyo because of insanity. Hindi kayo dapat dalhin sa bilangguan, kundi sa mental. He supplied in a tired voice. Lumapit siya kay Agent De Jesus at kinuha ang hawak nitong folder. Pagkatapos walang anumang salita, muli siyang bumalik kay Hana at binato sa mukha ng babae ang hawak na folder. Nagkalat ang laman ng folder na puro mga papel sa Bermuda grass. He smiled without humor and sighed deeply. Kung tungkol sa construction company, hindi ako naghahabol. Naisip ko lang because I have children. Dahil hindi ko hawak ang mga isipan nila kung ano ang gusto nila when they grow up. Pero kung may tao man akong gusto na ugman ng kumpanya. He paused. Tumingin siya sa kinaroroonan ni Chris. Si Chris ang nararapat na magmana. Dahil sa ating tatlo, siya lang ang may malaking pagod. Napaawang ang labi ni Chris. Lumapit si Zane sa kanya at tinapikto sa balikat. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Zane. Puno ng kapaitan ang mukha at tinig. Hulihin niyo na ang dalawang to at siguraduhin niyo mabubulok sa bilangguan. Utos ni Zane at tumingin sa kinaroroonan ni Elsa. Lumapit ang taga-NBI, kina Stacy at Hana. Nagpumiglas ang dalawang babae nang pusasan ang mga to. Dad! Mom! Hiyaw ni Hana nagmamakaawa habang nilalagay ang posa sa pulso-pulsuhan niya. Umiling lang ang mag-asawa. Suminghot si Tita Farah at muling isinubsob ang muka sa dibdib ni Tito Henry. No! Dad! Mom! Lumapit sa akin si Zane. Hinawakan ako sa isang kamay at pinagsiklop niya ang mga palad namin. Yumakap ako sa kanya at hindi ko mapigilan ang mapaluha sa mga nangyayari. Nagpumigla si Stacy sa pulis na humawak sa kanya at itinulak to. Humakbang to at kulang na lang liparin niya ang kinaroroonan namin, marating lang ang pagitan sa amin. Pagkarating sa kinaroroonan namin, isang malakas na sampal ang pinakawalan niya na tumama sa pisngi ni Zane. Kumilos ang isang kamay ni Zane upang sampalin to pero pinigilan ko. Babalikan kita. Tandaan mo yan. Hiyaw nito kasabay ng paghawak ng mga pulis sa braso niya magkabilaan. Nagpupumiglas to na tila ba ng didiring mahawakan. Kaya kong maglakad, mga hayop kayo? Bulyaw niya sa mga pulis. Isang matilim na titig ang pinukul niya kay Zane bago tumalikod. Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa bilangguan. Kayong dalawa, giit ni Zane. Bago pa man tuloy ang makaalis na Stacy at Hana. Sinugod sila ni Elsa na kanina pa nagtitimpi sa kanilang dalawa. You bitch! May puot ang tinig ni Elsa. Kasabay noon ay ang paglipad ng kamay nito patungo sa pisngi ni Hana. Sa kabiglaan ay tumilapon si Hana sa fountain na nasa gitna ng lawn. Sa po ang mukhang tinamaan ng palad ni Elsa. Isinunod niya si Stacy. Akmang tatakbo ang babae pero hinarangan to ni Love at kinaladkad niya patungo sa fountain at sinubsob sa tubig. Nagsisigaw pa sa pagiging ng saklolo ang dalawa.
Pero nagtawanan na lang ang mga taong nanunood sa kanila. Walang hiya kang babae ka. Puno ng galit na sabi ni Elsa. Lumapit siya ulit kay Hana at hinila niya ang buhok nito at winasiwas ito ng winasiwas. Ganon din ang ginawa ni Love kay Stacy. Walang umawat. Bagkus, lahat ay may hawak na cellphone at kinukunan ng video ang kaganapan. Hindi naman makalaban ng dalawa dahil parehong nakaposas ang kanilang mga kamay. Kaya nagkaroon ng pagkakataon ang dalawa na saktan ang mga ito. Hinapit ako ni Zane sa baywang at niyakap ng ubod ng higpit at hinagkan sa ibabaw ng ulo. Pagkatapos, dinala niya ako pabalik sa loob ng bahay. It's over, darling. Let's get married. Hinagkan ko siya sa labi. Anticipation and excitement trumped in my veins, making me almost giddy, and I shook. He kissed my lips and passionately. Wait, agap ko. Magbati na kayong magkapatid, please. Pati ang mami mo. Gusto ko kapag nagpakasal na tayo, andoon sila. Please? Masuyo kong pakiusap sa kanya and twinkled my eye. Zane laughed, his body vibrating against mine. I couldn't stop a smile from spreading across my face. Yes, I will. Mabilis na inabot ang labi ko. Mariin niyang hinagkan. Kumawala ako sa kanya. Hinanap ng mga mata ko si Elsa na nakayakap na sa kanyang asawa. Sige na. Sundan mo si Chris at ang mami mo. Kausapin mo sila. Ako nang bahalang magdala kay Elsa kay Kiara. Napagod ako ng gusto sa mga pangyayari ngayong gabi at gusto ko na rin magpahinga. Malumanay na wika ako sa kanya. Tinitigan niya ako. Pagkatapos ay humugot ng hininga at hinawakan ako sa magkabila ang balikat. Kung yan ang gusto mo. Nakahinga ako ng maluwag bagaman nagsasalubong ang aking mga kilay. Pagkatapos ay ngumiti at ipinagsiklop ang mga braso sa bewang niya. Kausapin mo sila dahil gusto mong magkaayos kayo. Hindi dahil sa sinabi ko. Masuyo kong tinakip ang mukha niya. Sige na, puntahan mo na sila. Talk to them with all your heart. Humakbang ako patungo sa hagdanan. Zay, hindi ko alam kung paano sisimulan. Nahinto ako sa paghakbang at lumingon. Natilihan ng hindi tumitinag si Zane at nanatiling nakatayong nakatitig sa akin with worried eyes. Maaaring nag-aalala ito sa hihinat na magiging usapan nila. Natatakot ako. Baka pwede mo akong samahan, he said huskily. Nakikita ko sa mga mata niya ang kaba at takot, pati na rin ang galak. Humakbang ito at naupo. May palagay akong hindi ito tatagal na nakatayo at natitiyak akong hindi kakayanin ng tuhod niya ang tensyon sa susunod na mangyayari. Do we have a secret here? Sabi nila pantanggal ng stress. Natawa ako sa kanya. Lumapit ako at marahan na tinakip ulit siya sa mukha. Wala. Cigarette is dangerous to our health. Inabot ko ang labi niya at hinalikan yun to calm him down. Naramdaman kong medyo kumalma siya. Nangakmang gaganti siya ay kumawala ako. Sabay kaming napalingon nang makita ang humahangos na si Elsa papunta sa kinaroroonan namin. Nagulo ang buhok ng babae at ganoon din si Love. Napasulyap ako sa labas. Tuloy ang party at wala na ang komosyon at wala na rin sina Stacy at Hana. Where's my daughter? Agad na tanong nito. Nagkatinginan kami ni Zane. Hindi ko alam kung paano sisimulang sabihin sa kanya na may terminal illness ang kanyang anak. Nanubig ang mga mata kong nakatitig kay Elsa. Nagsasalubong ang mga kilay nito at ang mga mata ay nagtatanong. Tinanguan ako ni Zane. Lumapit siya sa akin at maigpit ang hawak sa kamay ko. He cleared his throat. Kumukuha siya ng tamang tiyempo. Zane, Zahira, ano ba? Anyo na tila na iinis. Elsa Nicholson. Seryoso ang tinig ni Zane na nagpapasalubong sa mga kilay ni Elsa. Humakbang ito patungo sa kinaroroonan niya. Nasa taas siya with my kids. Natutulog. But what?
Sumigla ang tinig nito at mahina nang umiti sa kanyang asawa. May gusto kaming sabihin na huwag niyo sanang ikagulat. Bilang doktor niya, ginagawa ko ang lahat. Alam kong nakasalalay sa akin ang hindi madaling paliwanag para sa lahat. And only God knows how all of you to take this. Ano bang sinasabi mo? Pwede ba diretsahin mo kami, hindi yung marami kayong paligoy-ligoy? Naiiritang wika ni Elsa. I want to see my child. Sigaw niya at sinagi ang balikat ni Zane. Umakbang patungo sa hagdanan. Lumunok ako bago nagsalita. She was sick. Huminto ito sa paghakbang at dahan-dahan na lumingon. Naringgit ang mga mata ni Elsa. What? E di ipagamot natin siya. Bumangon ang matinding kaba sa dibdib ko. Hindi ko alam kung paano siya didiretsahin. Hindi mo kasi naiintindihan. Ang sakit ni Kiara. Hindi basta nagagamot. Gumaralgal ang tinig ko. Lumapit siya sa akin at hinawakan ako sa magkabilaang balikat at niyugyug niya to. Anong birong gusto mong palabasin? Lolokohin niyo pa rin ba ako? This is the worst joke I heard, Zaira. Ang gusto ko lang naman maibalik sa akin ang anak ko. Sunod-sunod na sabi niya at tag-uumpisa na tong mag-hysterican. Paroon at parito ang lakad na ginagawa niya. Will you just listen? Sabi ko sa mahinang paraan. How can I calm down? Binibitin niyo kaming mag-asawa. Tell me what happening here. Sit down, sweetheart. Utos sa kanya ni Nicolo. Nakinig naman to at naupong muli. Nakatingala sa amin. Ang mga mata niya'y naghahanap ng kasagutan. May brain cancer ang anak mo, Elsa. Gumagaral-gal ang tinig ko sa pagpigil ng mga luha na huwag kumala sa mga mata ko. Gulat at pagkalito ang gumuhit sa mga mata nito. Kasabay ang pag-iling. Sabay kaming napalingon sa hagdanan nang makita ang katulong na natatarantang bumaba. Humahangos at hingal. Nangangamoy suka. Ma'am, si Kiara po. Nauutal itong wika. Nataranta kaming napaakyat sa hagdanan patungo sa kwarto ng mga bata. Pagbukas namin, ay naabutan naming nag-iiyakan sina Yana at Yuan. Magkahawak ang kamay ng kambal. At si Kiara ay nakahundusay sa sahig at walang malay. Nanay? Tatay? Umiiyak na sambit ang kambal at mabilis lumapit sa akin at yumakap. Hinagod ko ang likuran ng kambal. Dito muna kayo. Dadalhin namin si Kiara sa ospital. Masuyo kong pakiusap sa kambal. Tumahan naman ang mga to at tumango. Suka po siya ng suka kanina, ma'am. Pagkatapos manakit ang ulo niya, nawalan po siya ng malay. Bumagsak na lang po siya. Agad na binuhat ni Zane ang bata. Yaya ang mga bata. Dadalhin lang namin si Kiara sa ospital. Habilin ko sa yaya bago kami lumabas ng silid. Nagkasalubong ang mga mata namin ni Elsa. Hindi ito agad nakagalaw sa kinatatayuan. Habang sinusundan ng tanaw, ang batang buhat-buhat ni Zane pababa sa hagdanan in her worried eyes. Huminto ako sa paghakbang. Hinawakan ko ang magkabilaang kamay ni Elsa. Tumutulo ang mga luha sa mga mata niya. Siya si Kiara, Elsa. Ang pangalan na binigay ni Stacy sa... I pause. Namamasa na rin ang mga mata ko. Siya ang anak mo. I'm sorry, Elsa.